ang legal na public hearing at gagawing hearing ng Blue Ribbon Committee ay sa Lunes pa po, June 8. Okay? Yan ay dahil may bago ng majority under Senator Gatchalian at Senator Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee. Anumang pagtatangka at gustong gawin at ginagawa ng kampo ng minority ni Cayetano na mag-hearing, wala pong approval yan sa bagong majority. Ang kautusan, hindi allowed pumasok sa Senado ang mga resource person dahil walang hearing. Ang mga inimbitahan ng minority ay hindi daw papayagang pumasok ng Senado. Ang mga senador na membro ng oposisyon anytime dahil ang Senado ay opisina ng lahat ng senador. So ito kaya natin pinapaliwanag kasi talagang umiinit pa rin na sitwasyon sa ating mataas na kapulungan. Talagang nakakahiya na itong nangyayari. Bagong majority ayaw kilalanin ng oposisyon. Pati trabaho ng majority ay hindi nirerespeto ng oposisyon. Gumagawa sila ng sariling mga galaw. Yan kasi ang style talaga ni Cayetano nung araw pa. Balikan ko po, nasabi ko na ito, ulitin ko. Ang record ni Cayetano nung ito ay congressman pa, talaga hong matigas. Ito yung bakit siya matigas. Under Duterte administration, nag-aaway-away ang Kongreso para kung sino ang mga magiging Speaker of the House. Inayos ni dating Pangulong Duterte sa Malacanang. Tatlo yun eh. Alan Peter Cayetano, Alan Lord Velasco ng Marinduque at Congressman Martin Romualdez para sa pagiging speaker. Pero ang ginawa ng Pangulong Marcos, yung dalawa lang, pero pinaghati nila, pinag-usap ang lalaki sa Malacanang. Ikaw, Cayetano, ang maghahawak bilang speaker sa loob ng 18 buwan. Pagkatapos niyan, yung next 18 months, si Alan Lord Velasco. Yan ang usapan. At hinirit pa ni Alan na siya mauna. Hindi na hintay na kung ano ang magiging desisyon ng majority. So yun po yung nangyari. Umupo si Cayetano sa loob ng 18 buwan as speaker. Ang pinakamatinding nangyari, nire-recall lang natin, nung tapos na yung 18 months para sa kanya, abay ayaw bumaba. Humihirit pa, gusto niya ma-extend. Ay hindi pwede yun. Dahil usapang lalaki. Si Alan Lord, yung kanyang kapangalan, Velasco na ang magte-take over. Anong ginawa ni Cayetano? Pinatay yung mga ilaw doon, pati mikropono, wala ng audio, pagkatapos isinara pa yung isang bahagi ng pinto ng session hall para hindi makapasok ang grupo ni Alan Lord Velasco para mag-take over doon sa 18 months na natitira sa usapang lalaki with President Duterte noong panahon yun. Nagtagulo nun. Ang ginawa ng kampo ni Velasco, nag-meeting sa isang restaurant malayo sa Kongreso. Nagkaroon ng quorum, nandun ang majority ng mga kongresista. Nagkudita sila sa labas ng Kongreso, tapos pumasok sila ng Senado, walang nagawa. Si Alan Cayetano, tanggal siya. Yan po yung record ni Cayetano. Talagang ayaw niyang bumaba pag napwesto sa kanyang paniniwala na siya tama. Paano magiging tama yung hating usapang 18 months tapos ng term niya ayaw pang umalis? Kaya nagalit na doon ang mga congressman, hindi na pwede yan. Pinuwersa siya, pinaalis talaga siya doon. Kinudita siya, madalit sabi. Yan si Cayetano. Ngayon sa Senado, ganyan din. Nagkudita sila nung May 11, inagaw kay Soto. Sila daw majority. O yan, ano nangyari? Mula May 11, puro drama, kaguluhan, putukan, takbuhan, iyakan, at hanggang ngayon magulo. Nagkaroon ng bagong majority under Cayetano, under Gatchalian. Ayaw pa rin kilalanin ni Cayetano. Siya pa rin daw ang Senate President. Tapos ngayon gusto pang mag-hearing, yung Blue Ribbon Committee, hindi naman sila na yung chairman. Illegal na yung kanilang pagiging Blue Ribbon kasi ang may bago ng chairman. At meron ng schedule sa Monday na lehitimong Blue Ribbon Committee, lahat sila invited na minority para mag-participate as member. Ayaw pa rin.
Yan si Cayetano. Na matalik na kaibigan ni Lino Cayetano. Sino ba yon? Yung kanyang kapatid na ngayon ay bagong manager ng PTV4. Congratulations, Lino. Ikaw pala yung pumalit. Bagong general manager ng PTV4. Good luck. Ayan. Matalik na kaibigan ni Lino yan, yung kanyang kapatid. Alam niyo bakit? Kasi si Lino tumakbo congressman doon sa Taguig. Ang kinampihan ni Alan ay yung kalaban ni Lino. Ayun ko, grabe talaga yung Cayetano. Alan Cayetano. Ibang-iba yung Alan Cayetano kaysa sa Rene Cayetano. Sino ba Rene Cayetano? Yun yung dating senador. Yun yung tatay nila. Magaling yun. Ma-PR. Magaling mag-interview, magaling magsalita. Pero itong Cayetano ngayon, Alan, magaling magsalita, pero wala sa hulog. Parang shotgun kung magsalita. Ganun kung magsalita yan eh. Kung saan nakakarating. Anyway, issue lang talagang kakaiba. Hindi naman may datanggihan. Public knowledge naman na gano'n siya kung magsalita eh. Ngayon, pinipilit nilang mag-hearing sila na wala naman silang authority. Saan ka nakakitang minority? Kayo ang masusunod kung anong gagawin nyo? Sandali. Protocol. Respeto sa Senado. Respeto sa kapwa senador. Respeto sa bagong majority. Pag kayo ang nagkudita, legal. Pag itong kabila ang nag-take over o kudita, illegal. Ganon ba yon? Kung ganyan ang inyong nakikita, punta kayo ng Supreme Court. Magpetisyon kayo, kaya nga merong Korte Suprema. Yan ang pinakahuli na ating takbuhan kung meron kayong pagdududa sa implementation ng mga batas. Yan ang merong jurisdiksyon magsabi kung constitutional or unconstitutional ang pagsunod sa ating mga batas. Huwag social media, hindi publicity, huwag drama. Bugbog sarado na nga ang Pilipinas sa drama eh. Sira-sira na nga ang Senado sa drama series na inyong pinagagawa. Hanggang ngayon, ayaw pa rin yung tumigil. Wala kayong awa sa taong bayan. 25 million araw-araw ang buwis at gastos ng mamamayan sa gastusin ng Senado. Bayad sa ilaw, tubig, internet at sweldo nyo. 25 million per day. Tapos wala kayong ginawa dyan kundi manggulo. Wala kayong ginawa dyan kung hindi magpasikat. Magpasikat kayo sa galing at talino na tama ang inyong ginagawa. Gumawa ng batas. Pero yung talino, magpasikat, mangagaw ng kapangyarihan, pag natalo ayaw tanggapin ang katotohanan, pinipilit mong kayo pa rin. Sandali, kalokohan na yan. Parang ang dating nyo, destabilizer na, panggugulo na ito. Hindi na in aid of legislation. Mukhang nanggugulo na kayo. Nagtatanong lang ako. Opinion ang lahat ng ito.